For today's video, ito yung araw na nagpunta dito sa bahay ang mga apo ni Lola. At ayun nga yung apo ni Lola sa kanyang anak na lalaki at dinalhan niya nga ako ng mga gamit na panlinis dito sa bahay. Nung nagpunta kasi sila dito sa bahay, nung kinuha yung mga gamit ni Lola sa kwarto ay napansin niya yung aking ginagamit na walis na maiksi at luma na din. At dahil maiksi lamang yung walis na aking ginagamit ay biniro niya ako at sabi niya makakabali daw yun ng likod kaya bibilhan niya daw ako ng bago. Kaya ayan at kinabukasan ay dinala niya dito sa bahay at kinamusta niya din si Nili at kapag may kailangan daw kami ay sabihin lamang daw sa kanya. At nag-request na nga din ako na baka pwedeng dalhan ng bagong kutsara at baso si Nili dahil ayaw niyang galawin yung nandito sa bahay, umiiyak at natatakot daw siya. Siguro ay dahil magkapareho sila ng kutsara at baso ni Lola kaya kapag nakikita niya ay naaalala niya si Lola. Mabait din pala yung apo ni Lola na yun at nakatira siya sa Amerika kasama ang kanyang mga anak at asawa at kapag umuwi sila dito sa Israel ay dinadalaw din nila sina Lola. At ayun nga si Nilush at lahat ng alam ay kinatatakutan simula nung mamatay si Lola at pagkagising niya nga ay sabi ko ay magwiwi muna siya. At pati nga pagwiwi niya ay kailangan ko pang sabihin at parang alamang ako may alagang bata na kailangan ng toilet training. At dahil hindi pa nga din kami nakakalabas ng bahay niyan at hindi ko pwedeng iwanan si Nili na mag-isa ay hindi pa nga din ako nakakapag-grocery at buti na nga lamang at meron pa kaming stock dito sa bahay. At ayun nga't naisipan ko si Nili na lutuan ng white beans in tomato sauce. Nilush ay? Be? Be? Maze? Maze? Kabayo. Kabayo. Kula kabod. Na mga panahon na yun na hindi pa kami nakakalabas at kapag bumabalik ang sakit ni Nili ay ayaw niyang lumabas ng bahay. Pagkalibing nga kay Lola ay gusto agad ng pamilya na ilabas ko si Nili pero sabi ko'y dahan-dahan muna dahil hindi pa lubusang magaling si Nili at hindi pwedeng puwersahin kung talagang ayaw pa nito na lumabas. At kapag sinusubukan ko nga na yayain siya na lumabas ay ayaw niya. Ay nga't hinaluan ko ng patatas at carrots yung white beans na nasa lata at dinagdagan ko na din ng mga pampalasa. At dahil wala na nga si Lola ay may mga nagtatanong din na sino na daw ang magpapasahod sa akin. At syempre magpapasahod na ngayon sa akin ay walang iba kundi si Nilush. Kahit nga ganun si Nili, meron siyang sariling pera, meron siyang pension o insurance, meron siyang sariling bahay na pinauupahan at syempre meron siyang parte sa taniman ng kanilang orange. At syempre bago mawala si Lola ay meron na din siyang nakahanda na maiiwan para kay Nili. Bago nga mawala si Lola ay inihanda niya na lahat at pinagparte-parte na lahat ng mga maiiwan niya. At ayun nga tayo na naman kumain ni Nili na mag-isa kahit pa pinalitan ko na yung kanyang kutsara. Kapag basta ko nga lamang inilagay sa lamesa ang kanyang pagkain na hindi niya ginagalaw kaya sinusubuan ko na lamang. At minsan nga kahit sinusubuan ko na siya, bigla na lamang umaayaw kaya inaamo ko na lamang para ubusin ang kanyang pagkain. At ngayon nga nawala na si Lola, wala na siyang makakainan pagkatapos niyang kumain dahil si Nili ang tagakain ng tira ni Lola. Simula nga nung nawala si Lola ay nakapokus na ako sa pag-alaga kay Nili kaya okay lang naman kahit subuan ko siya hanggang sa maging okay siya. Pero minsan ay sinusuyo ko din si Nili na kumain siya ng mag-isa para masanay at bumalik siya ulit sa dati at para na din mawala yung takot niya. Malagid! Thank you very much. Thank you very much. Masarap. Masarap. Ay nga tapos nang kumain si Nilush at napainom ko na din siya ng kanyang mga gamot. Kahit nga madaming iniinom na gamot si Nili, araw-araw pa din siyang may sumpong at napapansin ko nga din na basta pagdating ng tanghali at hapon ay dun siya mas lalong sinusumpong. Dun siya mas lalong nagiging iyakin at kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. At pagdating nga ng hapon ay dumating yung anak ni Rapi na bunso at mayroon nga sinasabi si Nili na mayroon daw akrab sa CR niya at natatakot daw siya na pumunta. Kaya para siguraduhin kay Nili na wala siyang dapat katakutan ay pumunta si On sa CR ni Nili. At tulad nga ni Rapi ay napakabait din yan si On kaya naman yan ang paboritong pamangkin ni Nili. Siya nga nagdala dito sa bahay nung aking nire-request na kutsara at baso para kay Nili pero yung kanyang dalang baso ay disposable. Hindi niya pala nabanggit na may nakalagay na pizza sa loob at yan pala ay padala sa amin ni Rapi. Nalaman ko nga lamang nung tumawag ako kay Rapi para mag-update tungkol kay Nili at nabanggit niya sa akin kung nakita ko daw yung pizza. Parang alamang sana kay Nili ang hinihingi ko na kutsara at baso pero ako'y meron din at meron pa nga na plato, mangkok at kutsilyo. At ayun nga si Nilush at matutulog muna daw siya at pagkagising niya ay saka ko ipinakita yung padala sa amin na pizza. Paborito nga ni Nilush ang pizza kaya ayan na tuwang-tuwa at meron na nga pang merienda. Hiniwa-hiwa ko na nga ng maliliit yung pizza para isang subo na lamang at meron nga ding cottage cheese. Ayan na nga na bagong tinidor ang binigay ko sa kanya at baka sakali nakakain na siya na mag-isa pero ayaw pa din galawin at ang ending ay ako pa din ang taga-subo. Minsan nga pinipilit ko na kailangan niya na kumain na mag-isa na parang ang bata na tinuturuan ko na humawak ng kutsara at tinidor. Pero sa halip na kumain ay iniiyakan lamang ako at natatakot daw siya na hawakan. Sinubukan ko nga na ibigay dyan sa kanyang tinidor at ang sabi ko siya naman na magsubo abay ayaw pa din at sa akin pa din nagpasubo.
Ay nga't hapon na at malaki na naman ang sumpong ni Nili at nakita ko nga na nakasapatos at tinatanong ko kung gusto niyan lumabas ay ayaw naman. Napakaiyakin nga at kung ano-ano na naman ang pumapasok sa kanyang isip at nag-hallucinate na naman. Meron daw kumuha ng kanyang mga damit, meron daw kumuha ng pagkain dito sa bahay at meron daw kumuha ng kanyang mga gamit. Sabi ko nga ay nandito lang yung lahat sa bahay at wala namang ibang kukuha at kami lamang din ang tao dito sa bahay. At kahit nga ano sabihin sa kanya, ay yun pa din ang kanyang pinapaniwalaan. At ayun nga't sumilip sa aking kwarto at ang sabi sa akin ay meron daw nakahiga dun sa aking kama. Kabadong malala na nga ako sa takot at nang tanungin ko kung sino ay si Mickey daw. Kainaman na nga rin si Nilush, hindi nga malaman kung nananakot ba pero kung hindi yan nag-hallucinate ay paniguradong mas malala ang magiging takot ko. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.